And now, back to Face to Face dito sa TV5. Nagbabalik po ang Face to Face, mga kapatid, dito pa rin po sa Cebu. At nakakataba ng puso. At ang isa po sa mga nakaupong sausawero natin ay walang iba po kundi ang ating Honorable Mayor ng Cebu na si Honorable Michael Rama. Mayong buntag, sir. Maraming salamat, Mayor. Ay, malapit po ako kay Tita Annabel. Close po kami. Ayan. Sa ating pagpapatuloy, abay kung magugulat ang ating mga kasausawan, si Nika na nasa puti, ang kanya pong legal na mister ay si Wendell na siyang nandito sa pula. Pero may relasyon dito kay Joy na kapitbahay nila at kumare niya. At si Joy naman, ang kinakasama mo ay ang katabi ni Nikang nasa puti na si Wendell. Ay, si Lester. Kita mo, ako na nalito. Si Lester, na siya namang karelasyon mo, Joy. Ang sabi niya kasi, lingguhan ka kung umuwi, kung kaya't nagawa niyang mahulog ang kanyang loob dito kay Wendell. May nahalata ka bang nag-iba sa relasyon ninyo ni Joy? Meron po. Ano? Last year pa po. Dati po pagka kami magkasama, sit po kami dalawa. Ito lang po mga nung Pasko po, lalamig na po siya sa akin eh. Paano ngang naging iba? Nung umuwi po ako galing trabaho, pag-uwi ko sa bahay po, wala po yung asawa ko. Nasaan daw? Di, wala ko lang po, natulog na ako. Nung kumatok siya, umaga na po, sabi ko sa kanya, o ba't saan punta? Umaga na. Sabi Umaga na umuwi? Umaga na po umuwi. Oh, hindi ka ba nagtaka? Hindi ka nagulat? Taka nga po ako eh. Oh. Nung pumasok sa bahay po, di inaano ko po siya, inaalambing-lambing ko para ano. Ano ngayon ang nangyari? Nung niyakap ko siya, tapos tinataas ko yung damit niya, ayaw niya po yung pataas sa akin. Aha? Bakit daw? Di ngayon po, ginawa ko po, pinersa ko po yung damit niya po, inangat ko ng gusto. Pag nakita ko po yung puro chicken yung katawan, pati ilalim yung pinapaamin ko po, ayaw po umamin, pero bandang huli, sinabi niya rin sa akin. Sinabi sa'yo na ano? Eh, paring Wendell daw. Oo, sandali lang! Sandali lang! Siguro pa, sandali, pakihawakan! Bakit mo binitawan? Yung pang isa siyang, ayan pa! Ayan! Yan! Bakit mo binitawan? Muntik na ako tamaan. So eto ngayon ang tanong ko, Wendell. Ipagpalagay natin na nandito ka ngayon sa Cebu. At habang naglalakad-lakad ka, nagutom ka. Sa pagkagutom mo na yon, may nakita kang lechong Cebu. At yun ay si Nika. Pagtingin mo sa kanan, nakita mo naman, uy, may danggit. At si Joy yun. Ang tanong ngayon, ano ang ulam na pipiliin mo? Parehong masarap to, ha? Si Buletsyon ba na si Nika? O si Joy na danggit? Lechon Cebu po. Lechon Cebu. Ano? Lechon po. Lechon. Bakit natagalan ka sa pagpili at sa pag-isip mo? Sobrang nag-esep-esep ka pa. Bakit? Unang-una po, kasal po kami. Mahal ko po siya. Kay Joy naman po, sabi ko lang yung mga araw na yun dahil gala nga lang may amas ako ng alak. Hinakit niya ako. Pero ito pong si Nika po, itong asawa ko. Siya po mas pipiliin kong ulam. Kung
tatanungin ko, Joy. Ikaw ang naglalakad dito sa Cebu. Gutom na gutom ka rin. Nakita mo ngayon, may mangga. Cebu mangga, matamis, di ba? Oo. At yon ay si Wendell. Tapos nakita mo, merong masarap dito yung biko-biko ba yun? Biko? May nakita kang biko. At yun ay si Lester. Sinong pipiliin mong panghimagas? Wala. Ang mangga o ang biko? Wala. Wala! Bakit? Wala akong pipiliin. As in, wala. Sa pagkakataon pong ito, mga kasawsawan, gusto po namin na sila ay makausap ng personal at harap-harapan ng ating trio tagapayo nang sa ganun po ay mapaliwanagan at hangad po namin pa rin na magkaayos po at maisalba ang relasyon ni Nika at ni Wendell at ganun din po ni Joy at ni Lester. Ilan taon ba kayo nagsama? 6 na taon po. 6 na taon kayo nagsama. Ngayon lang nangyari ito sa'yo. Opo, ngayon lang naman po. Hindi mo ba kayang patawarin ito? Ginawa niya po yan, panindigan niya. Talagang tama yun na ikaw concentrated ka sa mga bata, palagi mo dapat asikasuhin sila. Pero kasi, ibig sabihin, makakalimutan na yung asawa. Ang inaabangan po ng lahat ay kung naging maganda ang resulta ng ating counseling. Attorney Ben Acosta, kamusta po ba? Mukhang nakikita natin ngayon, Tiangami, ay itong si Wendell ay nasa panig na ng kanyang legal na asawa. So, maaaring ang magkakaroon na ito ng magandang resolusyon, yung kanilang conflict. Kayong pa man, Wendell, babala lang sa'yo, ano? Alam mo, tayong lalaki, wala na ngayon yung papogi-pogi effect, iho. Yung 9262, yung Republic Act 9262, diyan tayo magiging pangit lahat kung yan ay nalabag natin. Dahil size 12, size 12, yung sinabi ko sa'yo kanina. Ibig sabihin, 6 hanggang 12 taon na pagkabilanggo, medyo matagal at mahirap. Yun lamang. Chang, ulitin ko dito palagi yung sinasabi ko sa mga kababaihan, lalo na sa kanilang, sa mga may asawa. Na, kasi palagi yung sinasabi kanina, kung napapansin niyo yung sinabi ni Nika na palagi siyang abala sa kanyang anak, mga anak, inaasikaso, palaging yung dalawa kasi nag-aaral, tapos yung isang taon at kalahati. Alam niyo, isang pamamaraan para hindi talaga kayo iwanan or sabihin natin mapalitan, be a kabit. Di ba palagi ko nga sinasabi, be a kabit to your own asawa. Ibig sabihin, kung ano ang ginagawa ng kabit, kaya niyong higitan yun bilang isang asawa. So, gawin niyo yun. At the same time, siguro, alam mo, Wendell, kailangan mag-mature ka na. Grow with your family. It's about time na ikaw ay mag-grow na kasama ang iyong pamilya para maintindihan mo kung gaano rin kahirap bilang maging isang ina itong si Nika. Yun lang po, Chang. Sa gitna po ng pagkukulang mo, Nika, dahil po ikaw po'y abala sa pag-aalaga ng iyong mga anak, hindi ka naging pabaya sa iyong obligasyon sa Diyos. Kasi sinabi mo kanina, kahit ikaw ay busy po sa bahay para sa pag-aalaga ng anak, hindi nyo nakaliligtaan ang pagsisimba. Palaging nagwawagi ang isang sagrado nga pangako. Kaya kayong dalawa ay maging mahigpit na po ang iyong kapit sa isa't isa dahil sagrado po ang iyong pagsasama. Salamat po. Ang magandang katanungan ngayon, Nika, ay handa ka bang patawarin at bigyan pa ng isang pagkakataon si Wendell? Willing po akong patawarin siya kasi may 3 anak rin po kami. Saka matagal din po kami nagsama. Ayoko naman pong masira yung pagsasama namin dahil sa isang pagkakamali. Ang Diyos nga nakakapagpatawad ako pa. Lester, narinig mo, pinapatawad ni Nika si Wendell at may pagkakataon pa si Wendell na ayusin at baguhin ang buhay niya bago maging huli ang lahat. Ikaw ba, kaya mong patawarin si Joy? Hindi po. At kaya mo siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi po kaya, hindi ko po kaya patawarin. Napakahirap naman na
Hindi mo siya bibigyan ng isang pagkakataon? Ha? Hindi po. Namin na space po muna talaga. Space. Hindi ko pa rin po siya kayang harapin. Hindi niya pa rin po ako kayang patawarin. Baka sakali pag, dumating yung panahon na Okay, so rirespetuhin namin yung desisyon yung yon na gusto nyo ng space. Pero anong ibig sabihin ng space na yon? Pwedeng magpaligaw sa iba, pwedeng magkarelasyon sa iba, o mag-aantayan kayong magkaayusan, mahilom ang sugat, paano? papahilom lang, ma'am. Wendell? May mensahe ka ba para kay Nika? Sana mapatawad mo na ako. Pag ginawa ko to, unang-una sa sarili ko, hindi ko mapatawad. Pero pasalamat ako sa'yo. Wala si Nika dun sa dulo, nandyan sa harap mo, humarap ka. Patawarin mo na ako. At Nika, sana din tandaan mo ang sinabi ni Doktora. Kasi napakahalaga nun na kung ayaw nating magluko ang ating mga mister, kailangan gawin ang dapat. Hindi sapat na dahilan na may anak, na may trabaho, na pagod, magsuot ka ng spaghetti, magpabango ka, patayin mo lahat ng ilaw sa bahay, tapos pagpasok mo sasabihin ni Wendell, ano to, hindi tayo nagbayad ng kuryente? Hindi, wag kang ganon. Magpaganda ka para kay Wendell. O di kaya, doon ka sa gate. Pag nakita mo to, palayasin mo. Dahil gusto niya nandun sa gate. Hindi, pero totoo yun, Nika. Nagbibiro man kami dito. Alam na mga misis yun dito. Sang-ayon ba mga misis? Kailangan yung gawin yun para sa iyong mister. At ikaw naman ang legal na asawa, hindi ba? Oh. At sana nga, Joy, matuto ka na mula dito sa naging pangyayaring ito. At sana yung hinihingi na space ni Lester, sana rin mabigyan mo pa ng isang pagkakataon si Joy. Hangad namin na doon sa hinihingi niyong espasyo na yon ay makita niyo